guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, kamusta na nga ba ako ngayong stay in yung amo. So maraming nagtatanong kung kamusta daw yung merong amo na stay in. So sasagutin ko ngayon. Nakatulog ako guys. Siguro mga 15 minutes akong nakatulog. Kaso naalala ko talaga na wala akong upload. Hindi pwede kasi marami tayong binabayaran. Kailangan ko ng sahod. Kaya gumising talaga ako and pinilit kong makapag-video. So, kamusta nga ba? So far, yung amo ko is hindi siya mahirap pakisamahan kahit na stay in siya. And ngayon, yung bata wala nang pasok sa school kasi nga na nila, summer break. So, mainit ngayon, 'di ba? Sobrang init. Kaya yung bata sa gabi natutulog alas 11. So naglalaro pa kami niyan. Anong oras na ako natatapos? Pero gigising naman siya tanghali na talaga. Gigising siya mga alas 10 kaso hindi siya lalabas muna ng kwarto kasi nga sa loob is may aircon. So dito sa labas, syempre ako yung gising and wala sila. Walang aircon. So ayaw niyang lumabas kasi nga walang aircon. Siguro pagkagutom na siya, tsaka siya lumalabas mga 11:30. Ayan, tsaka siya papakainin. Yung amo kong babae is nasa loob lang yan siya ng kwarto. Nakahiga lang siya. Hindi ko alam anong ginagawa niya. Basta, nandun lang siya sa loob. And yung bata is aalagaan ko lang. Tapos na ako sa lahat ng trabaho ko. Pagkagising ko kasi niyan, kailangan magising ako ng medyo maaga. Dati, nagigising ako alas 7 na or kaya 6:50. Pero ngayon nagugulat ako, yung amo ko 6:30. Gising na siya, ay nakadamit na siya ng pangpasok sa trabaho. So inaantay niya na lang talaga ako na maghiwa, mag-prepare ng prutas niya, and pagkatapos kong maibigay sa kanya yung prutas, aalis na yan siya kaagad. So kanina nga nag-alarm ako nung nakaraan 6:40. So inantay niya lang ako na magising, kakalikot-kalikot lang siya ng laptop. And then nung narinig niya na gumising na ako, lumabas na siya kaagad. So hinanda ko na yung gatas niya kahit na hindi ko nainit yung gatas, malamig lang sinerve ko sa kanya. Ininom niya and then hiniwaan ko siya ng prutas. So paalis na siya, binubuksan niya na yung pinto, hinabol ko lang yung prutas sa kanya. Sabi ko, yung prutas nakalimutan mo. And kanina inagahan ko na ng konti ng alarm, 6:35. Pero gising na siya guys. Paglabas ko, nasa pinto na siya. Hindi pa ako nagtututbrush. Buti na lang yung bunganga ko is hindi mabaho. Pero hindi pa rin ako nag-sure bago ako lumabas. Kasi hindi nga muna ako makatutbrush. Kasi unahin ko munang asikasuhin siya bago ako maasikaso yung sarili ko. So, ang ginagawa ko is umiinom muna ako ng tubig para mawala yung bad breath. Pero wala naman, buo pa naman yung ngipin ko. May sira lang na konti. Pero dati, talaga, amoy baby pa yung bibig ko kahit na high school na ako. Yung hindi mo na kailangan mag-toothbrush, okay lang. Kasi walang sira. Nasira lang to nung 2019 bago mag-pandemic kasi puro milk tea, diba? Umuso yung milk tea nun. Tapos hindi ako nagtutoothbrush kasi nga kausap ko yung boyfriend ko. Nung oras na kami natatapos, nakakatulugan ko minsan, naka-video call siya. So paglabas ko, ayan, ibibigay ko lang sa kanya prutas, alis na siya, and then sisimulan ko na ngayon yung sarili ko, mag-toothbrush ako, and then punta ako sa kusina, kakain ako ng almusal, and pagkatas niyan mga alas 8, tsaka na ako magsimulang maglinis. So ginugugol, isang oras muna akong nakaupo dun sa kusina. So ginugugol ko yung sarili ko na mag-cellphone, nag-upload ako ng video, and then pagka alas 8, simula na ako niyan magtrabaho, magwalis ng buong bahay maliban doon sa kwarto na tinutulugan nila, sarado yun. So doon lang, isang CR tsaka isang kwarto lang yung hindi ko mapapasok kapag natulog sila. Kasi yun lang naman yung ginagamit nila. So lahat nililinisan ko na yan. Walisan ko muna and then lampasuhan ko, imap ko. And then pagkatapos pupunta ako sa kwarto ng bata. Lilinisin ko yung mga laruan niya. Alam mo yung pagsasalonsanin ko na naman uli kasi mukhang na typhoon number 12 na. Sabihin natin hindi na 8-12 na. So, anuhin ko yan, linisin ko. And pagkatapos, yung mga nakasampay, tutupiin ko. And then, hindi mo na ako maglalaba kasi yung mga labahan is nasa loob ng kwarto nila. So, nandun yung labahan. Antayin ko munang magising yung amo ko tsaka ako malabhan. And then, maglilinis ako ng CR na ginagamit ko dito. And pagkatas niyan, punta na ako sa kusina, upo-upo na ako doon. Kaya maglinis ako ng sofa, punasan ko lang. And ayun lang, kung may plantsahin na damit, plantsahin ko.
Tapos, wala, upo. Antayin ko yung bata na magising. Magising yung bata mga alas 11:30, alas 11. Yung papakainin ko siya. Lulutuan ko siya ng cereal. And then, kain kami mga 30 minutes or 20 minutes. Mabilis na siya kumain ngayon. And tumaba na siya. Nagulat yung amo ko yung damit na binili niya nung nakaraan na payat patignan yung bata. Ngayon mataba na. Kaya hinahayaan na lang ako ng amo ko kung anong gusto kong gawin sa bata. Alam mo yung pag oras na ng kainan, pinapauna niya munang kumain yung bata, mahuhuli. Kasi dati 1 hour, 1.5 hour yung kain ng bata. Ngayon hindi pa umabot ng 30 minutes tapos na yung bata kumain. Ang dami pang ulam niyan. Kamatis, choy sam, itlog, may karne, and yung kanin niya guys is katulad na din ng kanin ng kinakain ng amo kong babae, and may sabaw pa siya. Lahat yan, paubos ko lahat yan sa kanya. Ayun kasi yung rules ko. So, dati nung bago ako dito, hindi niya ngayon makalahati yung pagkain niya. Tapon lang. Pero ngayon, ubos yan. Hindi pwedeng hindi. Pag ako nag-aalaga sa'yo, ubos yan. Dapat ganun. Minsan masuka-suka na yan siya, pero hindi ka makakarinig na nagre-reklamo yan. Kasi guys, kapag the more na sinusubuan mo siya, mabilis yung kain niya, yung appetite niya is gana pa. Pero pag tumagal yan, maglalaro-laro na yan, magpapahinga-hinga na yan, aalis na sa mesa. Kaya kailangan habang magana pa siyang kumain, subo lang ng subo. Tapos, yung amo kong babae is, lalabas yan mga launa. Sasabihin sa akin yung lulutuin, pang tanghalian nila, kanin, ganyan. So, alas 2 kami nakakakain ng tanghalian. Pero mataba-taba na ako guys, kasi marami akong kinakain kahit na alas 2 pa kami kumakain. Always ako nasa kusina. Pagkatas ko kumain ng almusal, magsasaging ako. Pag nakita ko yung biscuit ko dyan, tirahin ko din. Kahit ano, tapos yung mga niluluto kong pagkain, halimbawa, nagkikrave ako ng karning baka, nagprito ako ng baka para lang sa kanila. Nagtatabi ako niyan kasi yung taba hindi naman nila kinakain. Paborito ko yan. And kumukuha ako ng mga 2 slice na maliliit, kinakain ko. Subo-subo habang nagluluto. Wala akong pakialam kahit nandyan yung baby. Bala siya dyan. So, kahit naman ganun yung ginagawa ko, i-renew pa rin ako. Ang lakas ng loob ko noon. Buti na lang talaga napunta ako dito sa mga amo na kahit papano, hindi ka man lang makarinig na sigawan ka. Yung bata lang tong naninigaw eh. Tapos, ayan, pupunta lang yan siya uli sa kwarto pagkatas niya sabihin sa akin yung tanghalian. Mag-away muna yan sila ng bata kasi ayaw nga ng bata na magluto ako. Gusto ng bata maglaro lang kaming dalawa. Mag-away muna yan sila. Tapos, sabihin niya, ikaw dun magluto. Sabihin niya sa nanay. And then yung nanay magalit. So, sabihin ko mamaya, balik ako agad. Dali lang. Mga 10 minutes lang or 3 minutes. Sikasuhin ko lang yun. Salang ko lang yung kanin. Tapos, pupuntahan niya ako dun sa kusina para lang, how many minutes left? Gaganon yan siya always. And, ayun, sabihin ko lang sa amo ko, kakain na, mga alas 2:30. Kain yan siya dyan. Ako, mabilis yung kain ko sa kusina. Tanghalian. Kasi, yun na yung time na maglalaba ko. Kailangan nakaupo pa yan sila dyan sa misa. Nandun na ako sa kwarto nila. Kukunin ko na yung mga damit na lalabhan. And then, simulan ko nang linisin yung higaan niya, pati yung toilet. Dito muna siya sa labas. Pero pag tapos na ako, nakita niya na malinis na dun sa loob, papasok na yan siya dun, magpapahinga. Minsan nakakatulog siya. Ganyan lang yung ginagawa niya buong araw. Kaya lalabas siya mamamalengke. So, walang problema yung amo ko. Hindi siya mahirap pakisamahan. Alam mo yung mga kapatid niya, ganun sila lahat. Kahit na yung mami nila is medyo maldita, pero buti hindi sila nagmana and mahinahon lang sila kung makautos. Yung bata lang, ito lang talaga, ewan ko saan nagmana to. Ayan. So far, pag stay in guys, yung iba para makapagpahinga, pasok kayo ng CR, upo kayo doon, tapos pag may narinig kayong yabag-yabag, doon na kayo mag-flush. Yan turo ng kaibigan ko. Pero ako hindi. Kasi pag wala na akong trabaho, doon ako sa kusina, yun yung tambayan ko, nakaupo ako doon, nagsiselfone ako. Yan, so, hindi mahirap sa akin yung may stay in na amo. Minsan nga, mas nakakabanding ko pa siya, mas nakaka-close. So, dati nung bago ako dito, pinagpipray ko, sana may pasok always yung bata, ganyan. Ang dami kong pinagpipray na sana yung amo kong babae lumabas, hindi na bumalik ba, hapon na bumalik. Pero ngayon wala na akong pakialam kasi nga mas natatansya mo na yung ugali nila, wala na silang pakialam. Dati kinakabahan ako pag nakikita ko sila, hide and seek kami, dito sila sa sala, doon ako sa kwarto, dito sila sa sala, nasa kusina ako. Pero ngayon hindi na ganoon. Mas nagbibiruan pa nga kami, yung parang magkapatid na kami.
Pero hindi pa rin ako nagpapakampante. Syempre, iba yung ano natin, iba yung culture, and iba yung antas ng pamumuhay natin. So, yung amo ko is, alam mo yung tinitipid kami sa bahay, wala kaming ganto, wala kaming ganyan, pero may pambiling sasakyan. Ang mahal-mahal pa guys sa pera natin. Siguro, ilang milyon yung pinakasikat na sasakyan ngayon. And then, pagkatas niya, nakala ko, wala, nagtitipid talaga kami. So, kung ano yung nandyan, yun lang yung lutuin. Tapos nagulat ako, bumili ng iPhone na laptop. Ay, grabe siya. Wala na ang pagkain sa bahay, pero bumibili pa ng luho. So, inutang nila guys yung pera. Bahala sila dyan as long as sasahod ako. So, ayun lang, na-chika ko lang. Depende talaga sa ugali ng amo. Wala yan sa stay in or stay out or nagtatrabaho as long as hindi ka pinapakailaman sa trabaho mo. Ganun yung amo ko, hindi mo pinapakailaman as long as nakikita niyang okay. And hindi sila yung perfectionist guys na sobra. Sa kanya perfectionist lang siya kapag sa bata. Ganyan. Or sa mga gamit ng bata, papunta pag naglalakad sila. Pero sa ibang bagay sa paglilinis, wala kang masasabi. Ayaw niya nga dati na plantsahin ko yung mga damit niya ng mga t-shirt. Okay lang daw, pinapaplansya niya lang sa akin yung pantalon. Grabe na ang lamig. Pero nung nakita niya na pinlansya ko yung damit niya, ay natuwa siya. So, hinahayaan niya na ako ngayon. So, ayun lang guys, grabe yung init dito. Pero dahil naka-short ako, is nilalamig ako. Inaantok na talaga ako. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye. Gagawa na lang ako or magko-content na lang ako ng may kabuluhan na content sunod. Grabe talaga yung antok ko and mawawala yung amo ko. Magbabakasyon sila. So, ako na naman dito sa bahay. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.